Si Carlo ay papasakay na ng eroplano patungong Maynila para sa isang mahalagang job interview. Biglang may batang babae na humabol, umiiyak. Kuya, tulungan mo po ako. Si Mama, hindi na po siya gumigising. Lahat ng tao nagmamadali, naglalakad lang, walang pumapansin. Si Carlo napatingin sa kanyang tiket, tapos sa bata. Tahimik lang siyang sumunod. Pagdating nila sa waiting area, nakita niya ang ina ng bata. Nakahandusay, walang malay. Agad niyang tinawagan ang emergency hotline. Habang hawak ang kamay ng babae, pinapakalma niya ang bata. Ilang minuto lang, dumating ang ambulansya at dinala si nanay sa ospital. Bago siya umalis, kinuha niya ang number ng babae mula sa anak nito para lang makibalita. Pero pagbalik niya sa terminal, nakaalis na ang eroplano. Kasama pati ang matagal na niyang pinaghandaang interview. Pag-uwi niya, parang gumuho ang mundo. May notice pa galing sa landlord, may 3 araw na lang siya bago mapalayas. Kinagabihan, tinawagan niya ang number ng babae. Ma'am, kumusta na po kayo? Ang sagot ng babae, hindi ko po kayo kilala, pero binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Sinabi ng anak ko lahat. Gusto ko kayong makilala bukas kinabukasan, nagkita sila. Ang sabi ng doktor, kailangan ko raw magpahinga kung gusto kong mabuhay ng matagal, sabi ng babae. At kailangan ko ng taong may puso, katulad mo, para mamahala sa kumpanya ko. Nagulat si Carlo. Kasama sa alok, bahay, kotse at 600,000 piso buwanang sahod. Napaluha siya. Sabi niya sa sarili, tama nga pala. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, babalik talaga sa'yo ng higit pa.